Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sa mga kapatid nating Muslim. Talagang na-amaze ako sa lahat na andito right now. Magsukol kanyo katan. Ang dami na bang natutunan sa nag-share sa atin kanina ni Zubair. I know marami mga kapatid nating Muslim right now na nagko-comment. No, kino-comment nila kung anong tribe nila, kung saan sila ngayon. Kaya can you please comment kung ano yung natutunan mo kang Zubair? Kasi ako personally, na-amaze ako sa mga taong katulad ni Zubair, talagang may pangarap sa buhay. Katulad mo, may pangarap din, kaya ka andito sa live event natin. And congratulations sa lahat na andito. Talagang, I know, ito yung breakthrough mo. I know na pag nanonood ka right now, ito yung magbibigay ng massive result sa buhay mo. And by the way, gusto kong ipakita yung aking pagkatao, char. Ang katao talaga. By the way, ang Floribel Gabawan, the brave heart of Elites Empire, policewoman po for 8 long years, and I am a licensed criminologist, and with the rank of police staff sergeant and a top 41 of this company of a 6 million distributor. Isa po tayo, naging top earner dito sa ating company na anong meron ba talaga dito? No? Natatanong mo ba? Na-amaze na ako, nai-inspire na ako sa first sharer. Nai-inspire na ako kang Zubair. Pero gusto kong mas marinig itong tao na no, hindi man Muslim, pero you know what? Napamahal po ako sa mga kababayan nating mga Muslim, sa mga kalasahan ko. Kaya you shout out sa ating mga kalasahan dyan, kung saang sulok man ng mundo, you are OFWs, nasa Mindanao, sa Sulu, Basilan, kung saan ka man nandito sa Mindanao, I'm so grateful dahil andito ka ngayon nanonood. And ako po ay taga-Pagadian. Malapit lang po tayo dito kung saan ka man dito sa Mindanao. Taga-Pagadian po ako, lumaki po akong taga-Bukid. Ang mama ko ay talagang, at andito po ako sa bahay namin, no? Bakit nga ba talaga na isang Bisaya, bakit mapamahal sa Muslim? No, minsan natatanong mo ngayon, Bisaya mo yan, taga-Pagadian City, pero malapit po talaga ako sa Muslim. And na-assign po ako dati sa Mindanao. Your shout out po sa Hulu-Sulu, dyan po ako dati na-assign. 2018, and sa Basilan, dyan din po ako na-assign. Kaya talagang hindi may pagkakaila na talagang naturuan ako ng ating mga kapatid na Muslim paano nga ba talaga yung tunay na pagmamahal ng bawat isa. And ako po ay talagang police, hindi po Miss Universe. Hindi po Miss World, kundi ako po ay police for 8 long years, and assign ako dyan sa Sulu, kaya I love Sulu. I love Basilan kung saan ako nagmula noon. That is my first assignment. And sa pagiging police ko ay hindi ko man talaga yan gusto. Gusto yan ng parents ko, pero for me talagang ma-obey talaga ako na bata. Lahat sinusunod para ikaganda na rin ang buhay namin. Wala akong choice, basta gusto ko makapagtapos ng mga pag-aaral, kaya ako naging police. No, and kaya pala na-assign ako dito sa Sulu and Basilan because may purpose pala. Bakit tayo talagang dumadaan sa mga ganitong sitwasyon sa buhay? And may purpose pala. Bakit ganito yung trabaho ko? May purpose pala. Bakit ka rin andito? And I know this is a great purpose na nandito ka right now na nanonood, and this is not accident na andito ka, but I know there's a purpose sa lahat na nangyari ngayon sa buhay natin. And this business, and the title nga namin is Building Business Beyond Belief, because I want you to share, no? I want to share to you life lesson na nagkaroon ako at na-realize ko sa buhay ko, and it could be help you na ma-realize mo that you deserve more in life. Can you please comment? I deserve more in life. No, ma-realize mo na may pangarap pala ako. May pangarap pala ako na gusto kong abutin. And I know you are control in your future. You are in control in your life. No, sa buhay natin, you are the driver. Driver ka ng buhay mo. Hindi yung asawa mo, hindi yung anak mo, but ikaw mismo. Sarili mo, kaya ka andito right now. Dahil dito, ito yung mga natutunan ko na talagang dala-dala ko dito sa pagnenegosyo na to. Paano nga ba may apply ito sa buhay at sa pagbibusiness? At kung na-apply mo ito, you can win in this kind of business. Alam kong kayang-kaya mo. So my first lesson is how to build a community.
pag-assign ko sa Sulu, ang dami kong hesitation. You know what? Ang dami kong eme-eme, ang dami kong overthinker ako that time. Sa kakaisip ko, bakit ang isang Christian, no, talagang ma-assign ba talaga sa lugar na to? The moment na nakita ko yung papel ko na, ala, ma-assign ako sa Hulu? Anong gagawin ko? Bakit ako doon ma-assign? Laking Christian ako. Tagapagadian ako, pwede naman doon na sa Zamboanga del Norte, pwede naman ako ma-assign sa Zamboanga del Sur, pwede naman ma-assign sa Zamboanga City. Bakit dito pa sa Sulu? And you know what? Ang isang Christian, grabe mag-overthinker, grabe yung hesitation. No? Alam kong karamihan talagang mapapaisip, no, at nababalita yung lugar na yon. Kahit ako, yung feeling ko that time, yung alam mo yung, hala, wala ba akong choice? Bakit ako andito? No, every time na pag nagjo-duty ba ako doon, talagang baka buhay ko ang kapalit. May mga ganun akong iniisip. Paano na lang kung hindi ay masaya ako doon, hindi ako maging masaya, paano na lang yung duty ko? Ang dami kong tanong. And you know what? Alam ko na magulo yung lugar na yon. Safety ba ako? Ano kaya yung sense of community nila? Alam ko maiinit yung mga ulo nila doon. Yun yung idea ko kasi wala po akong idea. Ano talagang yung community ng taga-Sulu? Ano yung meron sila doon? And pagdating doon, you know what? Ang dami kong natutunan sa inyo. The other side, alam ko may kaguluhan, war. And sa pagkakaintindihan, along the way, naintindihan ko kasi sa other side, this is a beautiful band. No, this is, meron silang solid na community as I observe day by day, nakilala ko sila, no, kung anong kinakain nila, kinakain ko na rin. No, hindi ko na mamalaya na parang, hala, napapalapit na ako sa kanila. Kung anong kinakain nila, kinakain ko na rin. Kahit hindi ko maintindihan yung pagkain na yun, mga baulo, no, mga, ano pa yun, mga sati, may mga juwalan. Instead sa amin, saging lang na pinirito. Pero sa kanila, iba yung words, juwalan. Mga ganong simpleng pagkain. Pero you know what? Dahan-dahan akong napamahal sa kanila kasi sila pala yung mga taong napaka-authentic. No? Sila yung mga taong napaka-generous. No? Every time na tumatawa sila, tatawa na rin ako kahit hindi ko maintindihan. No? Yung pananalita nila, hindi ko talaga maintindihan. Alam niyo po ba, yung isa lang yung natutunan ko dati, malingkat. Kasi every time na nakikita po ako ng mga kababayan at mga kapatid natin, mga Muslim, ang sinasabi sa akin, malingkat. So tumatak sa akin, what is malingkat? Ano ba itong malingkat na yan? Ano ba yan, chubby, sexy? Doon ako natutunan yung malingkat pala ay maganda. Kaya hindi na rin ako naging doubt. Maganda pala ako sa mata lang nila. Di ko alam. So day by day talagang na-amaze ako sa kanila. So paano sila paano sila mag-celebrate, yung kasalan nga nila at saka Hari Raya, talagang sinusuportahan nila yung bawat isa, yung celebration nila kahit kadulo-duluhan ng kamag-anak, no, malayo pa sa relatives nila, talagang pinupuntahan nila. Ang pagkakaisa talagang andun yun, mararamdaman mo. At lahat na yun ay parang dahan-dahan kong natutuhanan kasi habang kumakain sila, sabay-sabay silang nagkwentuhan. Habang kumakain sila, the moment na yun, nasabi ko, paano na lang kaya pag maging kuan na ako, no? No, paano lang kung tatagal ako dito sa Sulu? Ano kaya magiging buhay ko? Pero the moment na nasa isip ko noon, ang sarap pala nilang kasama. Ang sarap pala nilang maging community. Kasi doon ko natutunan na ang mga tausog pala at ang mga Muslim ay madali mo lang talagang ma-close. And the moment na na-close ko yung mga tausog, no, sabi ko nga, wag nyo lang silang awayin kasi pagkaaway mo isang tausog o Muslim, kaaway mo na rin lahat. Charot lang. No, grabe yung sisterhood nila, yung brotherhood, talagang sa lugar na yun, dun ko actually talagang witness anong klaseng buhay na meron sila. Kaya in growing this business, I learned, it teaches me the value of community. And as team, they treat me as a family. Dito ko natutunan sa kanila yung naituro nila talaga sa akin, sa ating mga kapatid na Muslim, na paano talaga yung pagsasalamuha, paano makikisama, paano yung tiwala sa isa't isa. Kasi kahit ako, pinagkatiwalaan ko sila sa anong meron ako. Kaya
I believe ako, talagang believe ako sa kanila kasi napaka-generous nila. Dito ko na-realize yung naituro talaga nila sa akin na paano nga ba talaga yung, alam mo yung sulit na samahan, kahit anong background mo and kahit anong background mo talaga masasabi mo na, hala, belong din ako dito kahit Christian ako. And I know, ikaw mismo din, may experience ka din. And that experience at skills mo na yan is valuable. Na ikaw ang nag-iisip ka ngayon sa pagnenegosyo, naiisip mo na magnenegosyo ba ako, kaya ko ba yan, you know what, ang dali lang pala. Kasi it's like kung sa pagnenegosyo meron kang customer, no, sa pagnenegosyo alam kong may suki ka, and that suki mo, yung mga customer mo is parang pamilya mo na rin. No, itong business, mga business partner mo ay parang yung turing mo talagang pamilyang pamilya, kaya parang mas, no, nag-level up ka pa sa growing mo, paano mo naintindihan, ano nga ba talaga ang tunay na pagmamahal. Hindi dahil kung anong lahi ka, anong tribe ka, pero yung alam mo yung bawat isa ay merong pagkakaintindihan. Christian man ako, pero talaga hindi nila pinipilit na mag-Muslim ka kasi kami Muslim. No? Parang hindi nila nire-required, hindi po sila nag-required na mapalapit ako sa kanila. But bagos, talagang naintindihan nila and their acceptance ng bawat isa ay yung napakagandang band ng mga Muslim. In this business, you know what? Is a community is a vital for me. Kaya nasasabi ko, ang community is a vital ingredients to be successful. No, sangkap siya ng buhay ko ngayon. Sangkap siya ng buhay mo ngayon na maging successful ka. Kaya ako sinigurado ko, in this business talagang many here ay nag-join. Dahil sa income, kundi dahil sa, hindi dahil lang sa income, kundi the sense of belongingness and support ng community. Pero personally, I join because dahil sa kitaan, dahil sa resulta ng ganitong opportunity, pero habang tumatagal ako dito sa Elites Empire, talagang ito yung rason, what made me stay, it's because of the love of this community. Personally, talagang masasabi ko, in love ako sa community na meron tayo sa Elites Empire. Napakasaya, napakasulid. And I know, talagang nararamdaman mo ng bawat salita, bawat bigas ng aking bibig kasi alam kong nararamdaman mo na it's not about the tribe, it's not about kung anong meron, anong sino ka ba, pero you know what, kami yung tao na talagang naintindihan ng bawat isa, kaya I'm so grateful na andito ako sa Elites Empire. And alam ko madami na kayong natutunan. Ngayon ko lang to nasabi because this is a napaka-amazing na event natin dito sa Elites Empire. No, kahit ano, pwede mong itandem, ma-Christian man, ma-Muslim man. Talagang ang meron lang is pangarap na alam mong makukuha mo dito. And that's the biggest achievement ko na marami tayong matutulungan sa buhay. And number 2, this is my topics, the principle of non-judgment. No, i-highlight ko dito is the principle of non-judgment kasi sa pag-duty ko sa Basilan, it's not right or wrong. No, sa pakikibaka ko, no, sa pakikihalubilo ko sa iba't ibang lahi, sa iba't ibang tribo. Kasi sa Basilan, meron tayo diyang Yakan, Tausog, may Sama Badjaw, and alongside isang Buangueños naman. So, naintindihan ko dito na walang tama o mali. And I know marami dito sa atin na naisip na rin yun, naramdaman na rin yun na bawat buhay natin ay wala sa tama o mali. Pero akala nyo ba, alam nyo ba yung pagpupulis ko is talagang masabi ko, siguro pagsusolve na lang ng krimen ang alam ko. Yun lang yung alam ko, pero you know what? Nagkaroon po ako ng chance at others perspective at magkaroon ako ng advocacy sa time na yan na andyan ako sa Basilan. Talagang meron akong voice na ngayon na mapapakinggan ninyo sa lahat, mapapakinggan ng lahat at gusto ko mangyari talaga to. Siguro minamanifest ko na rin na I will be the one na magkaroon ng voice sa lahat ng mga tribo. Kasi laki po akong Christian, ang aki pong religion is Roman Catholic, pero talagang marami po akong natutunan sa mga Muslim, kaya hindi hindi maitago sa aking aura na parang Muslim na rin. No, na napakalawak ng mundo kasi na-meet ko pa rin sila. And ngayon naintindihan ko, ang bawat tao ay may perspective sa buhay. Di sa tama
o mali, kundi paano mo maintindihan yung bawat belief at principle at kung saan ka nanggagaling. Di help me, di ako taga-Basilan, pero alam mo yung mga yakan at saka tausog, hindi man ako yakan at tausog, talagang di support me. All out support talaga, acceptance, no? They allowed me to wear their culture attire, and sa travel na kailangan ko that time na naging ganda pulis po ako, talagang masabi ko, akala ko hindi sila supportive kasi Christian ako eh, taga-Pagadian, pero you know what? That time na naging Miss Ganda Pulis ako, year 2018, talagang all-out support talaga yung government official nila. No, doon ko nararamdaman na hindi ako kakaibang tao para sa kanila. At hindi naman ako taga doon, pero proud na proud silang ipakilala yung tribe nila. At doon ko naramdaman na from head to toe, talagang paano nila ako binigyan ng masayang journey sa pagiging ganda police ko. Kaya every time na talagang nandun ako sa Basilan, maraming nakakilala. Ang iba naman talagang ngayon pa nila ako nakita. No? Pero dahan-dahan nilang mas nakilala ang Elites Empire. Because of this opportunity, napuntahan ko din sila. Kaya thank you so much, Elites Empire. In this business, ang sarap pakinggan ng buong puso na yung opinion at experience ng iba ay talagang dito ko natutunan. Hindi ako nag-stick sa principle ko na Christian lang yung tutulangan ko kasi Christian ako. There is an compassion and learn to listen. Anong side nito? No? Anong side sa kabila? Napakagaan ng buhay pag ganun yung negosyo mo. If you learn to listen ng buong pagmamahal at pakikinggan sila kasi sila sa bawat tao ay napaka-valuable. Bawat tao ay talagang may sariling prinsipyo, pero kung iisipin mo, talagang wala naman talagang limitation, wala naman talagang boundaries, but yung pagkakaintindihan ng bawat tao ay yung napakahalaga. Kaya as I grow this business, mas naintindihan ko paano magpahalaga at maging transparent at walang ikabahala kung anong meron ako ngayon. Kaya thank you so much sa lahat na andito right now. Talagang nararamdaman mo na yes, I belong sa ganitong opportunity. Belong pala ako dito. And that's the right time na maramdaman mo na meron kang community na nagpapahalaga sa'yo. And ito yung time na nasabi ko, hala, yun lang sigurong time na masuot ko yung culture attire nila. Pero habang nandito ako sa negosyong ito, no, dalang-dala ko pa rin yung yakan, dala-dala ko pa rin yung tausog, yung pagiging Muslim na aura, talagang naisusuot ko proudly, naisusuot ko na parang bilong ako sa kanila, no? Nasasabi mo bang bagay sa akin yan? No, nasasabi mo ba na para kang Muslim? Kasi marami sa atin na parang hindi ka na nga aura Christian, parang nga nga Muslim yung paano ka magsalita. No, yung aura mo. Kaya thank you so much na naramdaman mo yan. And this is my third topic about self-worth. Lumaki ako sa Pagadian. Alam ng mga kalasahan ko kung anong buhay na meron ako dito. Ang pamilya ko ay laking bukid din. My parents ko ay teachers, dalawa sila, guro, and kahit talagang nasabi dati ng papa ko, kailangan mo magtrabaho, kailangan itanim para kainin. Yun yung parati kong naririnig sa kanya. Laging sinasabi sa akin ng papa ko that time, mahirap lang tayo. Parang hindi ba ako nangarap? Kasi parati niya ako sinasabihan na mahirap lang tayo. Kaya lumaki ako, paano ba talaga kitain yung pera? No? Kasi parati kong naririnig yung words mo na yan. Pero you know what? Habang tumatagal ako sa mundo, dito ko naiintindihan na lahat pala ay pwedeng maging kung open-minded ka lang, lahat pala kaya mong marating. Kung ikaw ay gusto mong may marating din sa buhay katulad ko, no, napagsabihan man, lumaki man sa parents na ganun yung pagpapalaki, pero day by day sa buhay ko, talagang ang dami kong natutunan. Kasi nung na-assign po ako sa Mindanao, dito ko nakita yung abundant ng lugar na meron sila. Napaka-abundant po ng buhay na nagkaroon sila. Kasi kung mapapansin mo, ang mga Muslim talagang mahilig sila sa gold, mahilig sila sa alahas, no, yung pagkain nila, talagang ang daming putahe na parang fiesta. Kasi lumaki po ako na tinitipid, no, hanggang taka lang yung bigas, yung ulam, ngayon niluto, pero pwede na lunch, dinner, yan yung lumaki ako. Pero habang ako ay pinalaki, habang ako ay
lumalaki ngayon, ang sarap pala na meron kang nakikita at nakikita sa sarili mo na ito pala yung magandang pangyayari sa buhay mo na nag-decide ka na nag-join ako sa Elites Empire. Kasi kung hindi ako nag-join sa Elites Empire, hindi ko mamimit at magiging business partner yung mga Tausug at mga Muslim. Kaya as I observe, talagang napamahal ako sa mga Muslim, no? Pag paano ba sila mag-aasawa, talaga masasabi mo yung readiness nila sa pangangasawahan nila, yung papangasawahin nila, talagang alam mo yung pinaghandaan at saka yung Dory talagang kakaiba kung anong meron sila. Pwede bigyan ng gold, yung mga baka, mga hayop, talagang ganun yung mga Muslim. Kaya naa-amaze ako kasi bata pa lang ako namulat ako sa ganung hirap ng buhay. Pero nung nakita ko sila, bata pa lang pala sila, namulat din sila na meron silang value. No, meron silang worth sa sarili nila. Kaya dun ko natutunan sa kanila yung self-worth na meron ako right now. Someone, wala po akong idea paano pagpapahalaga sa mga tao, paano ko pahalagaan yung sarili ko, at nakagisnan ko kasing buhay na ganon. Kaya when I learned this business and growing this business, I learned na paano pala yung buhay na dapat para sa akin. Kaya can you please comment self-worth? Kasi I learned sa buhay ngayon na depende pala sa nakikita mo sa sarili mo ngayon. Kung that time na nakita mo sa sarili dahil ganun ka pinalaki, this is the right time na mapapanood mo ako, makikita mo, mararamdaman mo. Kasi alam ko na gusto natin ang pagbabago sa buhay. At ito ngayon, itong self-worth na to, ito yung magbibigay sa'yo na magandang buhay. Kasi para sa akin, gusto ko may pera, gusto ko maraming savings, gusto ko wala akong utang. Depende pala sa value na naitanim mo sa puso mo. Sa perspective, sa value, na kung anong meron na nagkaroon ka ng standard ngayon sa sarili mo. Kaya, naniniwala ako, di nagbabago ang isang soul. Since the beginning, di nagbabago ang isang tao. Ang soul niyan talagang valuable, ang worth niya, talagang napaka may standard. Dahil sa nakitang environment ko sa mga Muslim, dito ko natutunan yung self-worth. Nung pagiging pulis ko, 30,000 yung pinaglalaban ko. Pinaglalaban ko yung sahod ko na yan. Pero yun yung nakita ko noon. Pero this time, nung nakita ko tong Elites Empire, dito ko natutunan yung self-worth. Hindi ako pang 30,000. Hindi lang pa ako pang 20,000. But ang ganda ng buhay. Depende sa ganda ng tingin mo sa sarili mo. Yung self-worth mo ngayon, may perspective na ganito na dapat pala hindi mo limitahan kung anong dapat para sa'yo. Ito kasi ang nagdidictate kung maging successful ka ba. Kung ikaw ay magbibigay worth ng sarili mo, di dahil doon ka pinalaki, paano ka pinalaki, pero dahil sa perspective na meron ka right now. Kaya nasa harapan mo ako ngayon and I want to realize you sa essence at perspective mo ngayon na limitless ang meron ka dapat. Limitless self, ayun yung magbibigay sa'yo na magandang buhay. Yun yung gusto kong maibigay sa'yo right now. Katulad ko, because of having realization sa buhay, na-experience, binigay sa akin yung deserve. Deserve na para sa akin. Kaya po binago ko po yung perspective ko, yung awareness ko na pwede palang kumita ng napakalaki dahil sa worth ng binigay ko sa sarili ko. Pwede pala akong magbago yung resulta. Pwede palang mag-iba yung buhay na meron ako na kinakagisnan. Kaya lahat tayo may idea kung gusto natin ma-experience, napakasaya sa puso na walang limitation sa kung anong meron ka right now. Kaya i-embrace mo yung self-worth na to kasi napakahalaga na everyday na ikaw ang humihinga, nag-grow ka, na sige pa, I want more, sige pa, I want this. Gusto kong ganito yung pangarap ko, gusto ko matutupad to. Kaya yung 30,000, pwede palang mag 10x yung result na meron ako. Pwede pala in just 2 months maging millionaire ako. Pwede pala in just 1 year magkaroon ako ng 6 million. And that time, yan yung self-worth na binigay ko sa sarili ko. You know what? Alam ko yung mga Muslim talagang ibang-iba pag in terms sa self-worth. Kaya sa inyo ko po natutunan itong mga ganitong pangyayari sa buhay ko. And this time, this is the best version of my limited self. Kung masasabi mo right now, pinalaki kasi akong ganito, pinalaki ako na mahirap. And that's, pwede mong tuldukan ang ganyang moment sa buhay mo right now. Kasi kahit ako,
no? Because of the dispersion sa buhay ko ngayon ay tinuro sa akin ng mga kapatid nating Muslim, nagkaroon po ako ng limitless sa sarili ko. Meron palang limitless na ganito, sana noon ko pa natutunan. Kaya right now, I know, meron ka na ngayong, nasabi mo na ngayon sa sarili mo, limitless ako. Kaya I'm so grateful at it's because of this opportunity. Nagkaroon po ako ng 1 million check. Hindi lang sa income, pero alam nyo po yung pagmamahal sa pamilya mo, kailangan mo maging provider. Hindi naman dahil sa I love you, kung hindi kailangan mo ng kapirahan para maipakita mo sa kanila na mahal mo sila, ma-providean mo sila kung anong kailangan nila. Kaya I'm so grateful of this opportunity. Kumikita po ako dito ng malaki. Hindi lang po ako ang kumikita ng malaki in just 1 month. Hindi lang po ako ang kumikita ng 300 to 480,000 in just 1 month. Pero marami po sa atin, mga kapatid nating mga Muslim na ginagawa itong negosyong ito, Elites Empire, na talagang dito nila nakita yung self-worth nila. Dito nila nakita na hindi pala about sa tribe, it's not about kung anong religion pala, pero alam mo yung pangarap na dito namin matutupad. Alam mo yung ang sarap sa pakinggan na yung mga kapatid nating Muslim na nagsasabi na, yes, kaya ako nag-join kasi gusto ko mabago yung buhay ko. That time na narinig ko yan sa mga kapatid nating Muslim, talagang nakakamelt sa puso ko. Kasi para sa akin na bawat isa ay alam kong may mapupuntahan, dudulo at dudulo. Kasi I know ikaw right now gusto mo din mabago yung buhay mo. And congratulations kasi andito ka ngayon. Itong community na to, talaga masasabi ko, deep inside, in my heart, talagang taos puso po ako nagpapasalamat. And deep inside in your heart, talagang may kumakatok na you meant for me. You meant for more. And I'm telling you this, get out the box na meron ka ngayon. Get out, hanapin mo yung sarili mo na gusto ko ng opportunity na makapagbigay sa akin ng magandang buhay. Kasi hindi lang po ako naging successful dito. Ang dami pa natin mga kapatid nating Muslim na talagang naging successful na rin. Kaya I would like to congratulation sa tatlo nating millionaire, si Zubair, si Sultana, and si Coach Norsa na naging millionaire because of this business. Kaya I know marami pang susunod. These are the people na napaka-worth, no? Nagbigay sa akin ng mahalagang na mahalagang meaning sa buhay ko. Colorful meaning sa buhay ko. Kaya I know, always remember, Elites Empire is magbibigay sa iyo ng value sa buhay mo ngayon. Kaya thank you so much for watching this live event. I know ikaw ngayon nararamdaman mo at tagus sa puso mo na balang araw maging successful din ako. Balang araw dahil sa opportunity na to, Elites Empire, mababago ko yung takbo ng buhay namin. And thank you so much sa lahat ng nanonood right now sa live event na to. Again, this is me, Floribel Gabawan, the brave heart of Elites Empire. To God be all the glory.